Napagod ako doon ah. Ay, grabe. Ay, anyway. Ay, kuha niyo po mata. Ay. Ay. Ayan po. Kung inyo pong matatandaan, kung hindi po ako nagkakamali, mga 2 weeks na po nga nakakalipas, noong sinabi ko po sa vlog ko na itong si Enrile ay pumapugak-pugak na. Tapos nasundan yon noong sinabi ko na madalang nang huminga. Ayan. At magmula nung sinabi ko kasi na pumapugak-pugak na, magmula po noon na hindi na po nakaalis ng hospital. At kagabi po, napanood nyo naman yung sinasabi ni Jingo Estrada na very slim na lang daw yung tsansa na mabuhay pa itong si Enrile. Nandiyan naman po yan sa balita. Katunayan, nasa Senado po yan at hiniling pa man din na ang dasal dito ay si Joel Villanueva pa ang pinagdasal. Sa tingin ninyo, papakinggan ng ating Panginoon na ipagdasal nyo si Enrile? Tapos ang magdadasal si Joel Villanueva na babaero? Ayan. At yun na nga po. Sabi nga po, may kasabihan tayo na gaano man daw po kahaba ang prosesyon ay sa sementeryo din po ang tungo niyan. Kaya gaano ka man kasikat, gaano ka man ka ma-impluwensya, sementeryo pa rin ang iyong tutunguhin. So, sa totoo lang yung sinasabi na nasa ICU, tama. At sinasabi ni Jingo Estrada na slim na lang daw yung tsansa. Actually po, patay na. Wala na po. Nagpaalam na. Kaya lang po nasa ICU, minimintin na lang po siya ng respirator machine. Ayan, yun po ang tawag doon. Yung ilalagay po dito, ipapump ka lang ng machine na yun, parang magmumukha ka pa rin buhay. Pero ang totoo po noon, wala na. Yan po yan. So ngayon, ay palagay ko dito sa mga nakarinig sa balita na yan sa Channel 7 kahapon, ay palagay ko nagsasaya yung mga taga-Cagayan kasi yan po talaga ang isa sa number 1 na contributor itong si Enrile kung bakit binabaha na ngayon ang buong bansa. Umabot na po yan sa Samar yung kakalbo nila ng kabundukan. Actually, kahit nga po yan na ganyan na po yan tuloy-tuloy pa rin po Kaya nga po yung sa Benguet. Di ba nung rumagasa diyan yung baha, ang dami-dami pa rin pong mga laging ang naanod. So ibig sabihin tuloy-tuloy po ang puputol nila ng kahoy diyan sa kabundukan. Sige, huwag kayong tumigil. Total naman, kayo lang din naman ang lalangoy sa baha.
Ang hirap po. Bakit hindi ba kayo makakita ng ibang trabaho? At yan lang lagi ang inyong pinagdidiskitahan. Habang patuloy ang pagtatanim ni Pastor Kibuloy ng kahoy, kayo naman ang putol ng kahoy. Kaya ang nagiging resulta, baha sa lahat ng panig ng Pilipinas. Ganyan kayo ka-animal kasi mag-isip. Anyway, so dahil po dyan, ay condolence na lang po Mr. Enrile. At least nagtapos na rin po yung 101 years na pinahirapan mo ang bansa. Sa totoo lang. Bagamat na-dismiss yung iyong kaso sa Sandigan Bayan, wala pong maniniwala noon. Sa papel lang po yung binigyan ka lang ng consideration. Kasi nga, wala, diyan ka na nakatira sa ospital eh. Kaya binagyan ka na ng consideration ng Sandigan Bayan. Pero ang totoo po nun, kayo ang ama ng mga magnanakaw. Ama ng taraidor. Bakit ko nasabing taraidor? Dalawa kayo ni Ramos na taraidor. Ngayon, mahinga na si Ramos Tabaco. Nauna na sa iyo. Kasi ikaw yung pinahaba pa ng buhay noong inilipat sa iyo yung dugo ng kambing doon sa Europe. Di ba nagpa-stem cell ka? Kaya medyo nadugtungan yung buhay. Yan po yung nadugtungan kasi sinalin po dyan ay dugo ng kambing. Pwede pala yun. Kaya kayo rin, kung gusto rin yung humabang buhay, magpasalin din po kayo ng dugo ng kambing. Ayan. Ayan po. So, wala na po at tuloy na pong namalang. At kung yan po ay nananatili pang humihinga dahil sa respirator machine. At kung yan po ay tuluyang hindi pa maililibing at nakabangon pa, aba ay kwan po yan, milagro po yan. Yun po. So, basta ang sa akin po rito ay kwan, wala naman pong may kasabihan din po na tayo na there is no permanent in this world. Lahat po yan ay hiram lang natin. Kagaya ng kung ano man meron ka, actually hindi mo nga hiniram eh, ninakaw mo. Hindi naman pinapayagan ng Panginoon yung magnanakaw. So ngayon, hindi mo hiram yung kayamanan mo. So hindi mo rin madadala yan sa hukay mo. Di ba? Ganun lang yon. Wala pong permanente sa daigdig na ito. Kaya po, nagtataka lang ako rito sa mga congressman na mga magnanakaw na ito kung bakit tuloy-tuloy yung pagnanakaw nila na sobra-sobra na para sa kanila. Hindi naman nila madadala sa hukay. Hindi naman nila madadala sa kung saan pag namatay sila. Kagaya po nito, si Enrile, napakayaman po niyan. Sobrang yaman po yan. At talagang ginamit din po yung kapangyarihan niya sa pagyapan. Sabi ko nga po, lahat ng kahoy dyan sa kanya. Sa Cagayan at sa Samar, inubos po niyan. So, gaano kayaman yan? Hindi lang po basta mayaman yan, mayamang-mayaman po yan. So, ngayon, doon lang po pala pupunta. Yun po ang gusto ko ipaliwanag sa inyo eh. Kayong mga congressman at saka mga senador, una, sinabi ko na sa inyo ito,
Nakaw kayo ng nakaw ng pera ng bayan. Ha? Kagaya nitong si Saldico. Nakaw ng nakaw. Tapos ngayon, kagaya yan, wanted na siya. Oh, sa katatago niya, pinatay siya. Pag namatay siya, saan mapupunta yung mga pirang ninakaw nito? Doon sa magiging boyfriend ng asawa nito. Yan ang sinasabi ko. Kaya kayo, mag-isip-isip kayo. Ang makikinabang lahat ng mga pinagnakawan ninyo, yung magiging boyfriend ng mga asa-asawa ninyo. Oh, sila kayo na nagpipista. Kayo, patay. Nagnakaw lang kayo ng nagnakaw. Nakinabang ngayon, yung bagong boyfriend ng mga asa-asawa na, naku po, ang sakit nun. Ha! Imaginin mo. Ay, mayroon nga po dyan yung sinasabi kong namatay na ng congressman. Ang dami rin pong ninakaw noon. Buhay pa yung kanyang asawa, ha? Itong congressman na ito, buhay pa. May kapalit na. May kapalit na agad siya na kakamot doon sa kanyang singit. Di ba? Kaya nung inilibing, yung asawa niyang congressman, habang dinadala sa sementeryo, iyak ng iyak. Tinuturo na ganyan yung bagong boyfriend niya. Yung ninakaw nitong congressman na ito na namatay na, ang nagpipista ngayon, ang nakikinabang ngayon, yung bagong boyfriend ng asawa. Marami po yan. Kagaya nitong si Kwan, si mukhang ulupong. Aba, nako. Hindi pa nakaw ng nakaw itong ulupong na ito, na congressman. Hindi niya alam, mayroon ng kinakalantari yung asawa. Kagaya nung Kwan, yung pangit na congressman din na yung may hydrocephalus. Ang laki-laki ng mukha. Habang nagnanakaw din yan sa kabanang bayan, hala, umarangkada rin yung asawa niyan. Nagpapakyod din. Kaya aabangan ko yung mga congressman na magnanakaw pagka mamamatay na. I-recommenda ka ngayon itong driver ko para maaligawan yung inyong mga asawa. Itong driver ko walang pili ito eh. Tingnan nagaga. Walang pili ito eh. Palibasa itsura nito eh. Mukhang bilat din. Ayan. Kaya abangan ko yung mga magnanakaw na mga kongresista at paligawan ko din sa driver ko. Ayan. Kaya, sigurado na rin yung asawa ni Saldico na yan. Asos! Papuputol ako ng liig kapag ka hindi nag-boyfriend yan. Yung boyfriend niya ngayon na makikinabang ng helicopter at aeroplano niya. Diba? Nako po. Anyway, kagaya po ng aking madalas sabihin sa inyo na kung kayo po ay nagtataglay ng mukhang hindi kaiga-igaya, kamukha ni Kimbo na mukhang daga at hikain pa, kamukha nung congressman dyan sa La Union na si Ortiga, na pagkalaki-laki ng ulo, maliit naman ang utak. Pagkaganyan ang mga itsura ninyo, huwag na kayong magdadalawang isip, pindutin nyo na ang subscribe para gumanda at gumawa po kayo.
Ito pa, kahit ito mag-subscribe sa akin ito. Kaya ni Abante. Pag nag-subscribe sa akin yan, i-ignore ko yan. Or either buburahin ko. I-deny ko. Hindi ko i-accept yan. Kasi, sabi nga nung nag-comment, huwag mo na lang silang enganyuhin, sir, na mag-subscribe kasi mahaluan pa tayo ng mga pangit. Yun po ang sabi. Kaya sabi ko nga, ito mga pangit na to, si Abante, yung congressman nga na si Ortega, at saka yung si Saro Partiles, yung Redon. Mananatili kayong mga pangit. Kasi ganyan ang tingin namin sa mga magnanakaw ng politiko, mga pangit. Kaya wag na kayo mag-attempt na mag-subscribe dito dahil i-deny ko. Hayaan nyo na yung pagbumukha ninyo na walang kasing pangit. At mabalik tayo dito kay Enrile. At ay, nako. Anyway, ano pa ba ang pwede natin sabihin? Thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. Siya nga po pala, pagkatapos po nitong si Enrile, mayroon na pong susunod. May kasunod na po yun. Sunod-sunod naman po yan. Ang bagal lang na itong ating instrumento eh. At bakit hindi agad na pagsabay-sabay? Masyadong loaded daw pagka nagpagsabay-sabay. At inuuna lang daw talaga yung mga itong mga talagang demonyo na talaga sa lipunan. Tingnan mo si Enrile, ang tanda-tanda na. Nakakuha siya ng Centennial na 100,000. Akalain mo yon. Yung nakuha niyang Centennial na 100,000, hindi pa niya pinamigay sa mga kababayan niya sa Cagayan. Inangkin pa talaga niya. Sobrang yaman na yan. Kaya talagang itong mga ito. Sino ngayon makakinabang sa yaman mo? Wala na. Pero, sabi nga nila, Enrile, huwag mong ipagdamdam ang iyong pagkamatay. Sapagkat ako man ay nakikiramay. Huwag kang mag-alala. Di ka nag-iisa. Sa libingan mo'y uod at bulati ay naka-abang na. Ang tanong ko, masaya ba ako? Opo. Una, doon lang sa ginawa rin ito pagtatraidor. Traidor po yan eh. Yan po yung ama ng mga traidor at ama ng mga kawatan. Yan po yan. Tingnan mo. Sino yung pinatay ng anak nito dahil sa babae? Wala. Absilto. Si Kwan yun eh. Alpi Anido. Niligawan yung kapatid niya, pinatay ng kapatid niya, absilto. Dahil nung time na yun, si Enrile, makapangyarihan yan. Kaya mga yan, kriminal yan, mga yan. Ayun po.
At yung po sinasabi ni Anjo Iliana na kabit ni Tito Soto, hindi ko man po didiretsahin na ang pangalan. Lumabas na po ang totoo. Ang isa po dyan, kasi marami po yan eh. Dalawa po itong alam ko. Yung isa po dyan ay kahawig po ng apelyido niya sa apelyido ni Paduano. Ayan, kahawig na kahawig. Paduano, kahawig po. At yung isa naman po na pinagsaluhan itong magkapatid ayon kay Anjo Iliana ay ang apelyido po niyan ay gamit niyo po yan pagka nagkukon kayo nagbabahay-bahayan na maglalagay kayo ng tent. Ayan. Or either kung halimbawa gusto niyo mag-camping sa kung saan, yan po yan, ang gamit po yan. Yan po yung apelyido ng babae ni Soto. So, yan lang po ang dalawa, pero marami daw po yan ayon kay Anjo Iliana. At anyway, parang nawawala na ako, parang nagiging marites na tayo ngayon, ano? At yun po sa mga politikong mga magnanakaw, tandaan po ninyo, ito na lang po ang pagbasihan ninyo, ito si Enrile. Sobrang yaman po yan. Ay, tingnan nyo, hindi rin po niya madadala sa kanyang hukay yung kanyang mga kayamanan. Mabuti na lang ito at actually walang asawa ito, kundi kabit din po. Aba, yung kabit din po niyan, abogada. At pinangalanan naman po yan. Wala na po kasi, hiniwalay na rin po yan ng asawa niya, yung Amerikanang asawa niya. Hiniwalay na po yan. Kasi wala na raw po. At bukod sa latoy na, wala na, para nalang uod na pagkapanggapang, kaya hiniwalay na. At aywan ko kung sino magmamana ko itong kabit niyang abogadang ito, aywan natin. Pero yun nga sinasabi ko iba, hindi rin ikaw makikinabang sa mga lahat ng mga pinagnakawan mo. Kaya panawagan po sa lahat ng mga congressman, mga senador, mga magnanakaw, abay kung yan talaga ang tinutungo ng inyong pangarap sa buhay, na pagkatapos yung magnakaw at makikinabang lang yung mga magiging asawa or boyfriend ng inyong mga asawa, ay di wow. Kaya yung sinasabi ko, yung congressman na hindi nakatagal doon sa karayom, nung namatay, habang nililibing, mayroon na agad boyfriend yung kanyang asawa. Yung isa rin, ganyan din. Tingnan nyo. Kasi nga, ano sinasabi ni Dilima nung interview, kasi sabi niya, kaya raw niya pinatulan si Dayan, na Dayang, yung kanyang driver, kasi yung hindi raw talaga mapigil yung libog ng isang babae. Siya nagsabi niyan. Lumabas. Meron nga dyan, maputla na ang bilat Nagpapabira rin kay Kiko. Marami po yan. Sinasabi ko po yan. Mga kwan po ito, mga immoral po itong mga ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga muntik yan sila naghiwalay ni Sharon. Dahil nung nakita na nag-holding hands sila nitong maputla ang bilat. Ayawan ko lang ngayon. Lalo ngayon magkasama sila. Abay, wow! Pwede na yan magkwan sila. Kunwari, dadalaw yung si maputla ang bilat doon sa opisina nitong wow! Dagat! Wow! Dagat! Ayan. Pwede ngayon, dumalaw, kunwari, sabihin sa staff,
Pagka mayroong bisita, huwag niyo munang kasi may pag-uusapan kaming masinsinan nitong si Maputla ang Bilat. Tapos biglang iinom ngayon ng Viagra itong si Kiko. Pag nakainom niyan, siyempre kahit pa paano yan, parang gumaganyan-ganyan yan. Di, na pagbigyan niya yung si Maputla ang Bilat. Kaya mga immoral po ito. Tandaan po ninyo, yang mga yan, 2 hanggang 5 kabit meron yung mga yan. Meron akong kilala diyan, sa Kongreso. 4 yung talagang sinusuportahan niya. Kaya po ganun na lang po magnakaw itong mga animal na ito. Kasi nga, ang daming bisyo. Lalo na sa pangbababae dahil nga, mapalalaki, mapababae yan. Ganyan po. Pare-parehas po yan. Parehas po yan parang mga kambing na hindi nila mapigil yung kanilang kalibugan. Ganyan po. Meron nga dyan hikain na. May asawa yan pero hikain na. May asawa, pero nagpatira pa kay Paduano. Itong sinasabi kong parang drum ang kwan, ang katawan na parang pinutol tapos nilagyan ng Pilipiniana, dinamitan ng Pilipiniana, nagpatira kay Tambaloslos. Si Dilima, daming pinagpatirahan, tinira din ni Trililing yan. Saan ka pa? Anyway, bago tayo magtirahan dito ay masaya lang po ako dahil kasi dito sa nangyaring nabawasan na po yung kawatan dito sa ating bansa. At unti-unti yan. Marami pa po, marami pong kasunod yan. Actually, sa totoo lang po, 3 yung regular na araw-araw pumupunta dyan sa hospital. Kunwari, ayaw pa nilang i-disclose kung saan si Enrile ngayon. Nandyan sa St. Luke's. Nandyan po sa St. Luke's. Ayaw pa nilang i-disclose. Yan po yan ng mismong sa hospital po yan yung binasahan na ng sakdal itong si Enrile ng Sandigan Bayan. Nasa hospital po. Yan. Magmula po noon, hindi na lumabas yun. Nandun na. At ngayon nga po, nasa ICU na. At ang sinasabi ni Jingo Estrada na very slim yung chance niyang mabuhay pa. So, thank you Lord. So, hanggang dito lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber, pagpalain na nawa kayo. Ibigay na sana sa inyo yung mga swerte na para sa inyo. Upang sa ganun, hindi na kayo umasa dito sa wala naman kayong aasahang gobyerno. Dahil ang gobyerno natin ay isang bangag na kawatan pa. Kaya sana, Lord, ibigay mo na po sa kanila ang swerteng para sa kanila. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.